aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, oh, Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Monette Hebres. Welcome po sa ating Day 12 ng ating Journey in the Word. Salamat po sa lahat ng mga naka-tune in sa atin starting from Day 1. So, bago po tayo magsimula sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon, sa pag-aaral ng ating Biblia, tayo po muna ay magkaroon ng maiksing warm-up.
So ano po tayo, nahamon po tayo sa mga tagapagturo natin ng mga nakarang araw na talagang they are making an effort po para talaga makagkaroon ng engagement po sa lahat ng ating mga viewers. So, sa 6 na viewers po natin ngayong umaga, sabi po natin ngayon, ang warm-up po natin is create an acronym of your name. So, by the end of the live po, ayan po yung example na ginawa ko kung makikita po ninyo sa inyong mga screen. Pwede po kayong gumawa ng acronym ng inyong pangalan in connection po sa topic na pag-uusapan natin ngayon. So mamaya po, after ng ating live, mamimili po tayo ng winner. Wag naman natin gawin ng isang winner lang po para po ma-encourage po yung lahat sa atin na makinig po talaga all throughout ng ating journey in the Word. So makikita po natin sino po kaya talaga ang nakinig at inintindi po ang bawat mensahe na ibibigay po natin ngayong umaga. So yun po ang ating warm up. So sana naman po habang tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, nakafocus tayo sa pakikinig, hindi po sa pag-iisip kung ano yung gagawin nating acronym sa ating pangalan. So mamaya po, pwede po nating ilagay ang ating mga acronym by the end of, bago po matapos ang live natin, po pwede nyo na pong i-post po or kahit po after the live, we can give you at least 5 minutes bago po kami mamili ng pinakamagandang pangalan ng acronym na kanilang pangalan in connection po sa ating topic for today. So, maraming salamat po. Sige po, tayo na po ay magpatuloy. Tignan po natin sa next slide. Bago po yon, tayo po muna lahat ay manalangin ngayong umaga. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ay kasama namin, Father God. Bagamat kami ay magkakasama lang, Panginoon, online at hindi face-to-face, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi ito hadlang para Ikaw ay manguna sa amin. Hindi ito hadlang, Panginoon, upang mapakinggan po namin, Father God, ang iyong salita. We pray and declare that your word, God, ay patuloy po na maitaas, maihayag, Panginoon, hindi lang sa kabuuan ng Acts Family, Panginoon, kundi sa kabuuan, Panginoon, ng buong mundo, maipahayag, Panginoon, at maitanghal namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong salita. We thank you, we bless you this morning, in the mighty name of Jesus. Ayan, lahat po tayo magsabi ng Amen. So, sige po, sa next slide po, sabi po natin, meron po tayong isang tanong dito na gusto kong masagot ng karamihan. Sabi po, is the Bible for you? So, most of the people po, kung mapapansin natin, they are thinking about the Bible na iniisip nila na kung ang Biblia daw ba ay para sa kanila. Minsan po iniisip natin, kapag tayo ay mananampalataya at matagal na sa paglilingkod sa Panginoon, iniisip natin, baka hindi ko na kailangan ng Bible, lalo na po kung marami na tayong passages, verses na memoryado sa Bible. At ilang beses na natin nabasa ang Biblia. Minsan iniisip natin na nawawalan siya dahil nagiging norms na natin, iniisip ng karamihan sa mga Kristyano, hindi na natin kailangan ganun kahalaga ang Biblia dahil alam na natin kung ano yung nilalaman nito. At ang iba naman po na hindi pa nakakabagbasa ng Bible, sinasabi nila, kung paano sinasabi nila na pagpupunta sila sa church, first time silang pupunta sa simbahan, inisip nila, naku, baka masunog ako kapag pumunta ako ng simbahan. They are thinking that the Bible are for those people lang po na holy. So, iniisip nila na maaaring kapag hawak nila ang Biblia or kapag binasa nila ang Biblia, hindi nila mauunawaan or hindi para sa kanila yon. Pero makikita po natin na ang Biblia po talaga ay para sa lahat. Makikita po natin na for how many days po ng pakikinig natin ng Journey in the Word, napakahalaga po na binibigyan natin ng halaga ang pagbabasa ng Biblia. Pinakinggan ko po yung mga preachers natin for the past 11 days at nakita po talaga natin na na-encourage po tayo kung paano nila itinuro at paano nila ipinakita sa atin yung halaga po ng pagkakaroon ng Biblia. So sabi po natin, kung bubuksan po natin ang ating teksto, ang ating tema po for this month of January, yung ating pong tema para sa ating Bible month, sabi po sa 2 Timothy
chapter 3, verse 14. Sabi po dito, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutubig, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ang mabubuting gawa ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So makita po natin no na for how many days po, ilang beses po natin napakinggan ang teksto ng 2 Timothy chapter 3, 14 verse 17 at natutunan po natin na ito po ay ang mensahe ni Pablo para kay Timoteo. So makita po natin na kapag binasa po natin ang chapter 1 po ng ating 2 Timothy, makikita dun kung paano in-address ni Paul ang kanyang dinidisciple na si Timothy, na simula pa sa kanyang pagkabata, ang mga bagay na natutunan niya tungkol sa kanyang pananampalataya ay nagmula pa sa kanyang lola at sa kanyang nanay. So makikita po natin na napakahalaga po sa isang sambahayan na ang salita po ng Panginoon ay talagang naihahayag. Hindi lang po nagsisimula ito sa simbahan, kundi importante po na tayo bilang mga mga mananampalataya ng Panginoon, ina-address na po natin, itinuturo na po natin sa ating sambahayan, most especially kung tayo po ay mga magulang, na ituturo na po natin sa ating mga anak, na ituturo na po natin sa ating mga apo. At kung tayo po ay mga teenager pa lang, o tayo ay wala pang mga asawa, yun yung inaay natin na pagdating ng future, ang desire po natin ay maituro po ang salita ng Panginoon sa mga tao o sa ating pamilya, sa mga tao na nakapaligid sa atin para sa murang edad, sa batang isipan, ay maituro na po sa kanila yung salita ng Panginoon. So, sabi po natin na napakahalaga po na itinuturo natin ang Biblia. Alam niyo po, sabi po natin, ang Bible talaga, it is timeless. Pag sinabi po natin timeless, wala siyang expiration date, di ba? Hindi siya nag-fade. Marami po mga libro sa atin ngayon na isinulat po ng ating mga manunulat. Pero kapag po ang kanilang panunulat po ay nakaakma sa henerasyon kung nasa saan sila. Pero marami po tayong mga libro na kapag binasa natin ngayon, mga nailambag pa ng mga unang panahon, outdated na po siya, hindi na po siya napapanahon, hindi na po siya naiintindihan ng mga nasa bagong henerasyon dahil masyado na pong malalim at hindi na po umuukma sa kung paano po nila tinitingnan ang kanilang kultura as of this time. So, makikita po natin na ang Bible, sabi natin timeless kasi simula pa sa panahon po ni Abraham, simula po sa panahon ni Moises, mula pa po sa panahon ng Panginoong Hesus hanggang sa panahon po natin ngayon, ang Bible po timeless siya, lagi siyang napapanahon. Lagi pong itinuturo sa atin kung ano po yung mga bagay na dapat nating gawin bilang isang mga mananampalataya ng Panginoon. Basahin po natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 11. Ang sabi po dito, alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Sabi po natin, alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. So makita po natin na ang Biblia po pala ay napakahalaga, napakaganda kung gagamitin natin sa wastong paraan. Dahil kung ang Biblia po ay hindi natin gagamitin upang makapagturo ng mga bagay upang sila ay mailapit sa Panginoon, hindi po siya magiging kapaki-pakinabang. So, sabi po natin sa verse 9, nang dahil sa alalahanin na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas, suwail, ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang, at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad na ibinibigay din para sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling,
at tumitistigo ng hindi totoo, at sa sino mang sumasalungat sa tamang aral na naaayon sa magandang balita, dakila at mapagpalang Diyos. Pinagkakatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. So makikita po natin sa 1 Timothy chapter 8 verse 8 to 11 na ang salita po ng Panginoon, ang kautusan po, ang Biblia ay ibinigay po para sa mga tao na kailangan po talaga nito. So, hindi natin po pwede sasabihin sa sarili natin na hindi ko na kailangan ng Biblia. Kasi once in our life po, sabi natin, tayo po ay nakagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kahit po tayo ay mga mananampalataya na, hanggang sa mga oras po na ito, may mga panahon sa buhay natin na nakakagawa pa rin po tayo ng mga kasalanan na bagamat ayaw natin, pero kapag pumasok na po ang emosyon natin, hindi natin makontrol ang ating sarili. Kaya sabi po natin, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Dahil bilang mga tao, tayo po talaga ay nakakagawa ng kasalanan. So, kung makikita po natin, very direct po na sinabi dito ni Paul, na ang salita ng Panginoon, ang kautusan, ay para sa mga ganitong klaseng tao. So, makikita po natin na kung kayo po ay nagbabasa po or nanonood ng mga balita sa panahon ngayon, nakakalungkot po na makita sa balita, makita po sa mga news, ang mga iba't ibang mga krimen po na nangyayari sa ating bansa. Kapag tinitignan ko po, kapag nag-scroll po ako sa Facebook, tapos nakikita ko po yung mga ganong klaseng feeds na may mga tao po na namamatay, may mga tao po na pinatay ng sarili nilang pamilya, ng sarili nilang mga tao na minamahal sa buhay, o mayroong isang pamilya po na nawasak. Nakakalungkot pong pakinggan. Nakakalungkot po na mabasa yung mga ganong klaseng kwento. Na pagtitignan po natin, ang ating mundo po talaga ay kailangan ng salita ng Panginoon. Bakit po sila nahantong? Bakit po nila naranasan ang ganong mga bagay? Bakit po nila ginagawa? Ang sabi po dito, sa verse 9, basahin ko po ulit para ma-emphasize po natin. Dapat nating alalahanin na hindi ibinibigay ang kautusan para sa mga matuwid. So sabi po, hindi lang ang kautusan ay hindi lang para sa mga matuwid. Sabi po ng Panginoong Jesus nang siya ay andito, nung siya ay nagmi-ministeryo, ang salita po ng Panginoon, ang kailangan po ng gamot ay ang mga taong may sakit, hindi ang mga taong magaling na. So sabi po dito, kundi para sa mga lumalabag sa batas, suwail, ayaw pumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang, at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling, at tumitistigo ng hindi totoo, at sa sino mang sumasalungat sa tamang aral. Nakita niyo po, no, very direct po ang Biblia. Kung titignan po natin, hindi po natin kailangan ng napakahabang panahon ng pag-intindi kung ano yung sinasabi ng Bible. Dahil kung bubuksan po natin ang ating mata, bubuksan po natin ang ating mga spiritual na mata, makikita po natin very direct sinasabi sa Biblia, sino yung mga tao na nangangailangan po ng salita ng Panginoon. Bukod po sa atin ng mga mananampalataya, higit na nangangailangan po nito ay ang mga tao po na talagang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya po sabi natin, ang unang bagay po, the Bible is for the wandering soul. Kung makita po natin sa next slide natin, it is for the wandering soul. So makita po natin dito na napakaganda po ng sinasabi ng ating salita. Sabi po dito sa ating slide, Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay naligaw na parang mga tupa. Ang bawat isa sa atin ay lumilihis sa sariling daanan. Ngunit ang parusa dahil sa kasamaan natin lahat ay ipinataw ng Panginoon sa Kanya. Ang sabi po ng Bible, para daw po tayong tupang naligaw. Sinabi ng Panginoon na ito ang tamang daan, pero tayo po ay nagpupumilit na lumihis ng ating landas. So makikita po natin na ang pagkakaroon po ng mga tao na gumaguide sa atin, most especially sa pagtuturo nila sa atin ng mga tamang aral na naayon sa Biblia, makikita po natin na ito ang makakatulong para sa mga wandering souls. Sabi natin, pag sinabi natin wandering, ito yung mga tao na lost, not knowing where to go. Sabi natin straying, going away from the light,
going away from the right path and drifting, slowly moving away without noticing. So, in English version po, sa binasa natin na Isaiah 53 verse 6, we all like sheep have gone astray. Ibig sabihin po, kung saan-saan po, marami pong mga tao, mga hindi pa mananampalataya, hindi po nila alam kung ano po ang salita ng Panginoon dahil hindi pa po nila napapakinggan. Di ba po? Sila ay nagwo-wonder. Sila ay mga katulad ng mga lost soul dahil hindi nila alam ang katuruan. Kaya nga po sabi dito sa 1 Timothy 1:8 to 11, sinabi po dito yung mga tao na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Itong mga tao po na ito ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, and yun po yung natin, yun po yung responsibility natin bilang mga Kristiyano na abutin po ang mga tao na ito. Na wag po tayong wag po tayong makontento na alam natin ng salita at nakontento po tayo na nasa atin na lang kung ano yung magandang balita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng tungkol kay Kristo. Importante po na ang ating pong pananampalataya ay nagsisimula sa ating pandinig. Paano po nila makikilala? Paano po natin sila may tatama sa mga mali nilang gawain kung wala pong mga tao, wala pong mga Kristiyano ang matapang na nagnanais po na abutin ang mga kaluluwang ito. Alam niyo po ang katotohanan, hindi po lahat ng Kristiyano matapang na pumunta ng mga presinto. Di ba meron po tayong mga tinatawag na prison ministry? Pumupunta po sila sa mga presinto, nagtuturo po sila ng mga taong na naisakdal na dahil sa mga ginawa nilang karamdaman. Hindi po lahat ng Kristiyano ganun po katatapang. Pero sabi po natin, meron tayong magagawa. Alam niyo po, nakakatuwa po ang Jedediah Ministry sa ating simbahan kasi nung tinitingnan ko po sila, they are leading the children patungo po sa Panginoon. Ang mga Sunday school teachers po natin, ang mga tao po na nagdidisipulo ng mga bata kahit na sila ay ilang taon pa lamang, ang Pastora Hasmin po, as early as, ilang taon na ba si Benben? 12 na ata si Benben eh. Pero bata pa lang si Benben, wala pa siyang 12 years old. Dinidisciple na talaga siya ng Pastora Hasmin na pag tinitignan ko, grabe yung desire, 'di ba, na hindi nila tinitignan na batang isip pa yung mga bata na parang hindi nila maintindihan yung salita ng Panginoon. Kasi makikita po natin na biblically katulad ni Timothy, nag-start siya ng bata pa lang siya. Pero hindi tinignan nila Paul, hindi tinignan na kanyang mga magulang, ng kanyang lola na siya ay bata pa. Kundi itinuro po kay Timothy ang tamang asal sa pamamagitan po ng Biblia. So sa atin po, wag po nating ibaliwala ang mga bata ngayon. Alam niyo po sa Tax SJDM, yung po talaga yung pinagpapasalamat ko. Si Aisa bilang teacher po ng mga kabataan. Natutuwa po ako kung paano niya po nililid yung mga bata. Marami po mga bata na kapag hindi po natin inilid ng maayos, maaari po na sila ay mawala sa tamang landas. Meron po kami doon isang kabataan na talagang sabi ko kay Ice, alagaan mo to. Kasi ito yung background ng family nito. Na kapag hindi po natin sila nabantayan, maaring ang kanilang patutunguhan ay katulad din sa kanilang pamilya. So makikita po natin, tayo po ay kailangan ng henerasyon, ng mga bagong henerasyon, tayong mga nakakaalam ng Biblia para po sila ay patuloy na kumilala sa Panginoong Jesus at matutunan po kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus. Next po, sabi natin, the baby Christians. Diba? Sila po ang mga tao na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Pag sinabi po natin baby Christians, sila din po ay ang mga tao na sabi natin ay mga bagong mga mananampalataya. Ginamit po natin ang salitang baby Christians dahil madalas po ganito lagi na-associate kapag ang kanilang faith ay nagsisimula pa lang. Kapag sila ay nagsisimula pa lang po na makakilala sa Panginoon. Sabi po natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, tulad ng mga sanggol na bagong silang, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo sa inyong kaligtasan.
Alam niyo po sa mga bagong mga mananampalataya, 'di ba? Kung tayo man po ay nasa 1 taon pa lang na nagsisimba, 2 taon na nagsisimba at nagsisimula pa lang po natin na aralin ang Biblia. Napakahalaga po na tayo bilang mga sanggol pa sa pananampalataya. Ibig sabihin po nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, 'di ba po? Tayo ay nagkaroon ng spiritual na kapanganakan. Dahil mula sa ating pagiging makasalanan, tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa bagong buhay po na ito, sa pagiging born again po natin, sabi natin, tayo ay katulad ng isang bata na kailangan po natin ng nourishment. Kailangan po natin ng salita ng Panginoon. At ang salita po na ito, sabi po dito, manabig daw po tayo sa dalisay na gatas na spiritual. Ibig sabihin, ang pagkain po ng mga baby, di ba po hindi naman sila agad kumakain ng solid food. Ang kinakain po nila ay gatas. Gatas na spiritual po ang kailangan natin. At yun po ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, sa panahong ito, dapat sanay kayo na ang nagtuturo. Ngunit kailangan pa ninyong turuan muli sa mga pangunahing aral ng salita ng Diyos. Kailangan ninyo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Ang sino mang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa sa pananampalataya at hindi pa bihasa sa aral tungkol sa katuwiran. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay ay natututong makilala ang mabuti at ang masama. Alam niyo po, sinasabi po dito ng ating tagapagturo na dapat daw po sana tayo ay nagtuturo na. Dapat daw po tayo ay nagbabahagi na ng salita ng Panginoon. Pero dahil hindi natin ni-nourish ang ating mga spiritual na pamumuhay, maaaring siguro lumipas na ang ilang taon, lumipas na ang 5 taon, 10 taon, pero kapag ihahalin tulad tayo sa mga bagong mananampalataya, marami sa atin na kaparehas lang ng kanilang yung level of faith ay parehas lang dahil po hindi natin ni-nourish yung spiritual life natin. Maaring hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi po tayo nananalangin sa Panginoon, hindi po tayo madalas dumalo sa mga gawain sa simbahan. Kapag po may mga gawain, lagi tayong may excuses. Hindi ka pwede, hindi ka makakapunta, meron kang appointment, meron kang mga bagay na kailangan gawin na hindi natin nabibigyan ng priority yung mga gawain sa Panginoon. Alam niyo po, sabi po dito, dapat daw po hindi na elementary teachings yung itinuturo sa atin. Hindi na po dapat mga katuruan na madaling intindihin. Kumbaga po sa bata, hindi na po dapat tayo tinuturuan ng ABCD. Hindi na po dapat tayo tinuturuan ng magbilang ng 1 to 10. Di ba po? Tinuturo na po sa atin yung mga mas mga mabibigat or mas mga subjects na mahirap, kumbaga mas mahirap intindihin compared dun sa mga nagsisimula pa lang. Di ba po? Ang mga baby po, kahit i-explain mo nang explain sa kanila ang mga lessons, 'di ba, na pang high school, hindi po nila 'yun maiintindihan. So sa atin po, ganun din po, importante po na upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, hindi tayo tawaging baby Christians, tayong matagal na sa pananampalataya. Importante po na tayo po nino-nourish natin yung ating sarili sa pamamagitan po ng pagbabasa ng ating Biblia. Kaya po sabi natin, kailangan natin, 'di ba po, mga nagsisimula pa lang sa kanilang pananampalataya, mga taong hindi pa nakakilala sa salita ng Panginoon. Importante po na alam natin at minamahal natin ang ating Biblia. Pangatlo po at panghuli, sabi po dito, is the growing believers. Sabi po natin, sa growing believers po, pag binasa po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ito din po ang teksto natin na binasa kanina, pero basahin po natin sa NIV version. Ang sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Alam niyo po, sa atin pong bilang mga mananampalataya, importante po na tayo ay matagal na sa pananampalataya. Sabi natin, growing believers. Tayo po yun ang mga Kristiyano na nagbabasa
tayo po yung mga Kristiyano na matagal na sa ating pananampalataya. Importante po at ini-encourage po tayong lahat na tayo po ay patuloy na magbasa ng ating Biblia. Dahil ito po ang makakatulong sa atin para po ma-equip tayo. Pag sinabi po natin equip, di ba po, para matrain tayo. Kasi tayo po bilang mga sundalo ng Panginoon, bilang mga tagapagturo ng Panginoon, katulad po ng isang sundalo, marami po silang training na kailangang pagdaanan para ma-equip po sila sa battle. Ganon din po tayo. Marami pong battle na maaaring mangyari sa buhay natin, mga test of faith na hindi natin inaasahan. Na kung tayo po ay mahina sa ating mahina ang ating pundasyon, di ba po, hindi tayo fully equipped, mabilis po tayong itutumba ng mga test ng buhay na maaari natin pagdaanan. So makikita po natin na we as a growing believer, importante po na binibigyan po natin ng halaga ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching. Diba po? Ito ay ginagamit for teaching, rebuking, correcting, and training righteousness. Sa Tagalog po, basahin po ulit natin sa Tagalog. Sabi po dito sa 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Di ba po? Pagsasaway. Importante po na sa mga mananampalataya, ginagamit po talaga natin ang Biblia sa tamang paraan. Kasi po, tayo po bilang mga nagdi-disciple na, tayo po bilang mga nagtuturo na ng salita ng Panginoon. Minsan po kapag kausap natin ang tao, kung meron po tayong mga dinidisciple, ang hirap po minsan bitawan ng salita sa kanila na minsan inisip natin, hindi ba ito ma-offend kapag binitawan ko itong salitang ito? Kasi ganoon po talaga kapag nagdi-disciple ka po, kapag may mga bagay na nakita kang mali na ginagawa ng disciple mo, isipin mo yung tamang way. Paano mo sasabihin sa kanila? Hindi bara-bara lang. Di ba po, pag kinorek po natin sila, minsan po hindi natin alam yung proper response nila. Ano po yung magiging response nila sa atin. Pero po kapag inilatag po natin ang salita ng Panginoon, sabi po dito, mapapakinabangan ito sa pagtuturo ng katotohanan at pagsasaway, pagtutuwid. Di ba po, makikita natin na kapag ibinaba natin sa kanila yung Bible verse, why, bakit hindi nila kailangan gawin ang mga bagay na ginagawa nila? Mas maunawaan po nila. Makikita po nila na hindi mo lang yung sinabi, kundi sinabi yun mismo ng Panginoon na nakalimbag siya sa Biblia. Di ba po? Na ang bawat sinasabi mo sa kanya, ang pundasyon mo o ang mga bagay na nagiging dahilan bakit mo ito sinasabi ay nakatala dun sa sinasabi ng Panginoon sa Biblia. So, mas madali po silang i-correct. Mas madali po silang pagsabihan. Sabi po dito, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Maiko-correct po natin sila, maidadirect po natin sila. Masasabi po natin sa kanila yung mga bagay po na hindi dapat nilang gawin. So, dahil ang desire lang naman po natin ay para maituwid sila dun sa mga maling pamumuhay na ginagawa nila para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So makikita po natin na itong kabuuan po ng buwan ng January, di ba po? Actually po, hindi lang natin isi-celebrate ang Bible month for this month of January, kundi sabi po natin, sa mga susunod po, di ba na mga buwan hanggang March, ang alam ko po, 40 days campaign ang gagawin natin ng ating journey in the Word, na tayo po ay may iba't ibang tagapagturo na magsasabi sa atin ng mga bagay na dapat nating matutunan ayon po sa Biblia. At sa mga araw na po na yon, napakahalaga po na sa ating pong pagtuturo, sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon, sana po ma-develop sa atin ang desire po natin na lalo pa nating aralin ang Biblia. Lalo pa po nating saliksikin ang sinasabi ng Biblia. Hindi lang po para sa ating mga sarili, kundi po para sa mga tao na nakatanaw sa atin. Para po sa mga tao na mini-mentor natin. Para po sa mga tao na kapag titingin sila sa atin, makikita nila na ang bawat salita at ang bawat galaw na ginagawa natin ay naaayon po
sa sinasabi ng Biblia sa atin. Sabi nga po natin, bagamat hindi tayo perpekto, pero ang Biblia po ang tutulong sa atin para po tayo ay patuloy na mas maging malalim sa ating pananampalataya. So, ayun lang po ang nais kong ibahagi para sa lahat. Sabi po natin, the Bible is for the wandering soul, it is for the baby Christians, and it is for us, the growing believers. Bilang pagpapatuloy po, bago natin tapusin ang ating live, pwede na po natin ilagay ang ating mga acronym. Kung meron na po kayo mga acronym ng inyong pangalan, kung po pwede natin ibalik yung first slide natin. Sa first slide po natin, sabi po natin dito, ang ating warm-up po ay to create an acronym of your name. Base po ito sa ating napag-aralan ngayon. So, po pwede nyo na pong ilagay yan. Wala pa ako nakikitang nag-post. Hindi ko po alam kung late ang aking screen. Pero po kung meron na po, pwede nyo na pong i-post and we will give you po 5 minutes. 5 minuto po para po bago kami mamili. So, ang inyong pangalan po, katulad ng akin, ang nakalagay po dito sa akin ay M stands for Message of God, God's Word. O, our guide for life. N, nourishment for the soul. E, equip us to grow. And T, transform our lives. Yun po ang ginagawa ng Biblia sa atin. Yun po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Sabi po, the message of God is our guide for life. The message of God is our nourishment. The message of God equip us to grow, and the message of God transforms our lives. So, kung meron din po kayo mga acronym dyan, pwede nyo na pong i-post. Ayun na nga, hindi na nga nagpatalo si May Raisa Joyce. Ayan, babasahin po natin yan lahat mamaya. Mag-comment na po kayo sa ating live ngayong oras at mamaya po, bibigyan po namin kayo ng, hindi ko pala nasabi yung price natin, no? Tumataginting na 200 pesos po. Ayan po, salamat po sa lahat ng ating tagapakinig ngayong araw. Tayo na pong lahat ay manalangin. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat sa lahat ng mga bagay na natutunan namin, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala sa amin, Father God, the importance why we need to read our Bible. Na ang salita mo po, ang Biblia po ay hindi lang para sa pipiling mga tao, kundi ito po ay para sa lahat ng tao na nangangailangan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, for giving us, Lord, the desire na patuloy po, Panginoon, na magbasa ng iyong Biblia. At salamat po dahil alam namin, Panginoon, na ito ay magsisimula kung may mga panahon man po sa buhay namin na kami ay nahinto na magbasa ng aming mga Biblia. Hayaan mo po na itong journey in the Word, God, will be our first step, Panginoon, para po muling makabalik, God, sa pagbabasa ng iyong salita. Nagpapasalamat po kami sa bawat mga manonood online. Pagpalain mo po ang bawat isa. And I declare, God, yung aming growth spiritually ay patuloy mo, Panginoon, na ibigay sa amin, Panginoon, as we are equipping ourselves, Panginoon, upang kami ay patuloy na maging handa sa anumang mga bagay, Panginoon, na kakaharapin namin. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito. We bless you. We honor you, God, in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng amen. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo at see you po ulit sa darating na Lunes. God bless po. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang
magandang balita, marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Sino ang susubok? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Halika na at humayo na, halika na at humayo na, halika na at humayo na. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Kailangan na